Merong mga balita na karating sa amin na katropa nyo na po yung nanalo. Dadagan Balita News Update. Welcome na naman mga kabalitaan sa ating impormasyong ihatid sa inyo sa mga oras nito. Pag-uusapan naman natin ngayon kung bakit nga ba desididong kumuha ng private detective si Senator Raffy Tulfo dahil na rin sa kagustuhang matukoy ang totoong pagkatao ng isang lotto winner kasabay ang ugong-ugong na di umano ay katrupa lang ng mga taga-PCSO ang nanalo. Umabot din kay Senator Tulfo ang impormasyon na may nag-invest sa halagang 30 milyong pesos ang ilang individual upang makuha ang nasabing jackpot prize ng 642. Sa ipinakitang larawan ng senador, sinabi nito sa harap mismo ni PCSO General Manager Melquiades Robles na hindi maitatagong edited nga ang naturang larawan ng isang nanalong babae na tinanggap ang isang cheque. Ito ang dahilan kung bakit handang gumastos si Tulfo ng private detectives para matuldukan ang agam-agam ng karamihan. Sa talumpati naman ni Robles sa pagdinig ng Senate Ways and Means Panel noong Huwebes ay kanyang inamin at nilinaw na binago ang imahe upang itago ang mga damit na isinuot ng nanalo nang makuha niya ang kanyang premyo. Mula noon ay nag-viral na ang larawan na naipost sa mga official social media channels ng PCSO na ikinatuwa ng mga social media users ang tila hindi makatotohanan ng imahe ng tao. Naging bahagi ang usapin sa naturang pagdinig matapos itong banggitin ni Senator Coco Pimentel ang kadudadudang pagkapanalo ng jackpot prize sa isang babae. Para malaman ang buong impormasyon, panoorin ang video ito. Very good. Okay, Senator Coco, meron kayong gustong idagdag? The rate of success in hitting the lotto jackpots, Mr. Chairman. I will compare it with some other systems in some other countries, Mr. Oh yeah. Anyway, nabuksan na rin lang yan. Meron pong nanalong isang tao sa 600, I think this the other day, 680 something million. Okay. Ang tanong ko po, yan ba sa online nanalo o yung sa betting station? Over the counter po yan, yung sa traditional betting station. Over the No, this is yung una, yung 640. Kayo naman, relax lang. Kagabi yung iloto. Hindi, sa iloto ba ito yung sa 600 something million? Relax lang, easy. We'll get there. Sa iloto ba ito o yung sa Lotto Agent Station? Last night po, Mr. Chair, it was 698 million ang pinatinamaan po. Kaya nga po, yung tumama na yon, saan po siya bumili ng ticket? Sa iloto po. Sa iloto. Good. Now, sa executive session, I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, merong mga balita na karating sa amin na katropa nyo na po yung nanalo. Totoo yan. Kaya ako na-brought up yan kasi inopen up ni Senator Coco yung tungkol sa mga pagpanalo-panalo na yan. So, mamaya mag-executive session tayo para masiguro na talagang hindi po katropa ninyo. Kasi yun po yung kumakalat na balita ngayon na hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalakay yan until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan, identity nung nanalo. Especially sa iloto pala siya nanalo. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Tumatango si Ma'am Javier. Pero yan po ay, syempre yan po yung sabi-sabi nila. Para maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailan mag-hire ako ng private detective para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo. Kapag halimbawa, after mag-hire ako ng private detective at na-trace na talagang, lumitaw na talagang hindi galing sa inyo, then sasabihin ko rito na yung ay chismis lamang, walang katotohanan. Pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon, I might even use the NBI, DICT, lahat ng mga agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking, LTO, PSA, kung connected ba o hindi, or SEC, connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO, itong nanalo. So mamaya sa executive session, yung sabi niyo this December, tinamaan yung 642, 649, 645, 655. Are these all from iloto? Hindi po, last night lang po yung iloto. Ilan po yung tumama sa iloto out of this 1, 2, Isa lang po, yung kagabi lang po. kagabi lang? Game yun, yung kagabi, 655. 600 million kasi yun. Quick na lang, Senator Coco. Okay, etong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree
agree it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ang clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po, uy, yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So at least inamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm So sorry, inamin nyo, we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay yan. na tao to. Tunay na tao po yan. Okay. So, kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman niya, identity nitong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make sure na lahat talaga po tao. on record yan, kung isusumpinan niyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that on executive session? Yes, Mr. Chairman, let's make it a strictly executive session. Yes. Na, given on the part of the Senate, limitado yung mag-a-attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung kami pang source ng leakage. So. Like I said, Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan kasi marami sa mga mananay nagsasabi yung nanalo ng 690 million hindi raw yung legit na mananaya kundi galing daw sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing daw sa tropa niyo na nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a private detective para magkaroon ng cross-checking kung yun ba related sa inyo. Hindi. Pag lumitaw na hindi, sabihin ko rito na hindi related talagang legit winner yan. You agree, sir? Very good. Okay, Senator Coco, meron kayong gustong idagdag? Para mapakinggan at mapanood ang mga mainitipang mga balita, huwag kalimutan i-follow ang page na ito para libre ka sa mga kapag-apat. Una, tata